Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, tumistigo na. Nako, Corina kumanta na, abante napahiya. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at ito na nga, simulan na po natin to. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balita. Kahit anong tila kaliwat ka ng kasinungalingan, ang pilit ibinabato nyo sa mga Duterte ay mananaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ang tila pananahimik, taong bayan, tila binasag na rin ang video kung saan ay tila tahasang inilabas sa publiko na tila laking sampal sa mga kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa mga ilang mambabatas at mga loyalistang tila pinaratangan ang mga Duterte na walang nagawa sa Davao. Pero bago ang lahat, Si Abante yata yun mga kababayan, no? Yung about sa flood control project daw ni Congressman Paulo Duterte, hinahanap ni Abante. Nako po. bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tapos ang tila kaliwat ka ng kasinungalingan na pilit binabato sa mga Duterte ay nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Taong bayan, binilandra online ang video na tila laking sampal sa mga kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ilang mambabatas at mga loyalistang laging pinagsisigawan online na wala di umanong nagawa ang mga Duterte sa Davao. Kaya ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila sampal daw umano ito ng katotohanan na di umano'y ikinagulantang raw ng palasyo at ng kongreso matapos inilabas online ang video na magpapatunay na talagang maipagmamalaki ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga taong nakakita at nakasaksi mismo sa mga nagawa ng mga Duterte dahil ayon pa sa kanila, tanging ang mga Duterte lang umano ang nakakagawa ng mga proyektong katulad nito. Mararamdaman mo talaga at higit sa lahat, mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Komento pa ng taong bayan, yan ang Davao. Sobrang ganda at malinis na malinis. So ibig sabihin, hindi kurap ang mga Duterte. Ang daming pagbabago. Kung infrastructure kasi ang nilaan ng pera, magkaroon ng trabaho ang mga tao, makapag-aral ang mga bata, kung ayuda, isang kain lang, wala na. Ayaw nila na makapag-aral ang mga Pinoy para kung mahirap, madali nilang makontrol at mabili ang boto. Maunlad at malinis ang Davao. May disiplina pa ang taga Davao. Taga Ilocos ako. Pero hangang-hanga ako sa pamamalakad ng pamahalaan ng Davao. Salamat Davao Rule, model ng Pilipinas. Diyan makikita pagtiturakot ang namumuno na papaunlad ang isang syudad at naibibigay ang mga proyektong malaki ang pakinabang sa mga tao. Sana lahat ganyan ang mga namumuno sa bawat probinsya at syudad. Saludo talaga ako sa mga Duterte at sa kabila ng mga nagawa nilang kamangha-mangha at mga pagpapaunlad sa kanilang lugar. Di mo sila mariringgan na ipinangangalandakan nila ang mga ito. Kaya Duterte po tayo. Sila lang ang may malasakit sa ating bansa. Maganda at maunlad ang Davao City dahil maayos ang palakad ng local government nila. Hindi kurap, hindi magdanakaw sa kaba ng bayan, di ba? Hindi kagaya ng mga pabalik-balik na Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nagagawa o naitutulong sa lugar nila. Duterte lang ang totoong nagmamahal sa bayan. Unquote. Ang buhay ng mga Davaoenyo, totoong buminaw dahil iba Davao. Ayan na, ayan na. Modernong buhay at pasilidad meron daw sa syudad ng Davao. Malinis at maayos na mga infrastruktura, mga sasakyang di kuryente, at mabilis na transaksyon gamit mobile application. Kaunlad na na modern lifestyle na yan, sa Davao daw matatagpuan. Tungod sa nasa labad ng mga kable ng kuryente. O
sa Metro Manila, isang pangkaraniwang pangamba sa bawat tahanan, usali. Madalas pa naging ng sunog at aksidente. Pero ibahin ninyo sa Davao na ang problema yan. Nasolusyonan, ito ang tinatawag na under kung saan nasa ilalim ng lupa nakalagay. Mas ligtas sa mga sakuna. Steady din ng sobra ng Davao. Ganitong sistema ay hindi ginamit sa mga kable ng kuryente, kundi pati na rin sa mga telekomunikasyon. 2014, inumpisahan na ang proyekto sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Davao. Sa pamamagitan ng proyekto, naging mas ligtas sa publiko ang mga poste at kawat ng kuryente. Lalo na sa mga kahabaan ng highway. May napapansin ba kayo sa mga kalsada dito sa lungsod ng Davao? Ako may napansin. Aba, walang mga buhol-buhol na kable sa mga... O ayan, Abante, naririnig mo ba to? Napapanood mo ba to? Dyan siguro sa distrito mo, kakaiba yung mga kuryente, mga Spider-Man, di ba? Spider-web. Pero dito po sa Davao, mga kababayan, makikita po natin, napakalinis. Nako po. Tapos itong si Abante, inuukray pa ang Davao City. Nako naman. Tulong ng Davao Line, ang underground cabling system ang tawag para sa mas maganda nga naman at ligtas na pagsusupply ng kuryente sa lungsod, di ba? Sa ibang Metro Manila, sana all. Sana all, di ba? So yan mga kababayan, yan po yung dapat napapanood ng mga politiko na inaakusahan, no? Yung mga politiko ng Davao City na mga kurap. Sino kayang mas kurap sa inyo? Dito kitang-kita kung saan napupunta yung pera ng bayan sa inyo. Tulad na lang po ni sino to? Si Joel Chua. Nagpatayo nga ng barangay, isang di pa lang naman at pataas pa. Parang ano yan, parang nakikita niyo sa mga sementeryo. 'Di ba? Yung ganon. Yung parang ganun po yung style ng barangay hall ni Joel Chua, mga kababayan. Well, anyway, mga kababayan, pasadahan po natin itong si Attorney Rowena Guanzon. Nako, mayroon po siyang bagong mensahe para dito po kay Saldico, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin ito, mga kababayan, at bigyan po natin ng reaksyon. Tatalo sa 2025 budget ni Speaker Romualdez sa pinaka corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations ni Speaker Romualdez? Si Saldico na siyang number 1 representative at founder ng Ako Bicol Party List diyan sa Naga. Ngayon, yung mga tao, pinapauwi na si Saldico kasi namimiss na natin siya. Kaya, itong si Congressman Saldico, matagal na itong congressman eh. Siya pa nga presidente ng party list, foundation. Nung ayaw po ni Romualdez sa ako, sa P3PWD siya ang presidente. Hindi man lang siya nakiramay sa amin. Hindi ba dapat ang interest ng P-Party List Association at Foundation ay para sa kanilang mga miyembro? Pero itong si Saldico, syempre unahin niya bulsa niya. Ang boss niya talaga, si Romualdez. Yan, wag niyong kalimutan na pag nakikita niyo yung mukha, pangalan ni Saldico, isangpak niyo na yung mukha dyan ni Romualdez, isa lang sila. Hindi nagawa nila yun kung hindi yun utos ni Romualdez. Na sige, mag-insert kayo dyan, magdagdag kayo dyan ng mga flood control nyo, yung mga AKAP nyo, yung mga AX nyo, lalo na yung AKAP dahil wala naman talaga yun eh. Ginagawa lang nila yun ng 2025. At ito naman si President BBM. Sir, appreciate ko talaga yung iyak-iyak ka ngayon, tumutulo na luha mo sa awa mo sa mga tao. Awa mo, ilagay mo sa galit mo.
Ipahuli mo na yan si Saldico pag uwi dito. Papailan mo na ngayon ng plunder yan. Total, SunWest naman talaga yan at Triton eh. May ebidensya ka naman, ikaw presidente eh. Sa utos mo lang yan, sa DPW, saka DBM, saka COA eh. Tapos na yung si Saldico na yan, pag uwi dito, may plunder na. Walang piyansa. Kakanta yan, Mr. President. Ilabas nyo na ang galit nyo. Diyan sa kay Saldico, kung hindi nyo kayang patalsikin yung pinsan nyo na si Romualdez bilang speaker, kasi yan talaga ang mastermind nitong pinaka-corrupt na budget. Abay, hindi na po ito, ordinaryong SOP lang. Ha? Mga hinihingi daw ng mga congressman na ito ay abot hanggang 30 to 40%. Ano matitira po sa mga tulay ninyo? Di bagsak after 5 years. Ano pong anong tawag doon? Rock netting. Rock netting? Lalagyan mo na ng net yung bangin. Bilyon-bilyon na flood control na paulit-ulit lang nilalagay sa budget ng DPWH at hindi naman daw napansin ng Department of Budget and Management. Niluloko. Niluloko niya naman ang taong bayan. Hindi nyo ba ma-computerize yan? Hindi ba naka-computerize yung mga request na yan bago yan ipasok sa National Expenditure Program ng DBM na pinapasa sa Presidente at pinapasa sa House of Representatives bago umakyat sa Senado? Ano naman po ang katungkulan ni Senator Grace po? Itanong na muna natin siya kasi wala pong nagtatanong sa kanya. Baka siya po ay makakapagpaliwanag nito at makatulong po sa ating mga kababayan dahil sa pag-imbestiga nito. Diba? Kasi siya ang chair ng Finance Committee. Balik tayo dun kay Saldico. Ay bakit ka pumunta Amerika nung nagkakagulan na dito Saldico? Evidence of guilt yung flight mo eh. Baka pagbalik mo dito, iba na itsura mo. Hindi ka na mahuli. Umuwi ka na dito, Saldico. Baka tubuhan ka na ang kaliskis dyan. Alam mo sa Amerika, maraming dyan, mga kababalaghan dyan. Maraming mga batas yung yung Amerika eh. Pwede ngang under the law of the United States pwede kang papailan dyan eh. Yung ginawa mo, na yun eh. Racketeering na yun eh. Sobra ka na. Sana may makahanap na mga law sa Amerika na nilabag mo. Total, andyan ka naman. Di pwede ka namang hulihin dyan. So yan mga kabayan, yan po si Attorney Rowena Guanzon. Palakpakan po natin. Ako, napakagaling. Kumusta naman Mr. President? Sabi nga kanina po ni Attorney Rowena Guanzon, wag mong idaan sa iyak-iyak yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Sabi niya, idaan mo sa galit. At kung galit ka ay filean mo na po ng plunder itong si Saldico kasi kung kitang-kita naman po, no? At meron pong mga ebidensya mga kabayan na talagang contractor itong si Saldico mga kabayan. So ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito. Diba? Kaya mo yon, Romualdez. Kaya mo. Yan yung best example mga Lods na pag hindi corrupt, talagang maibibigay ang magandang serbisyo sa mga Pilipino. Ang kailangan ng mga Pilipino, magagandang proyekto, kwalidad na proyekto at mapapakinabangan natin habang buhay. Kaya kahit anong pilit yung sira sa Davao City, the result itself, kahit anong pilit yung hila pababa sa mga Duterte, the result itself ang sasampal sa inyo kung gaano ka mahusay at dekalidad ang serbisyo pag ang mga Duterte, ang mga namumuno. And Duterte and Davao City lang, no, ang makikita mo at napapakitaan mo ng pagka-agresibo na talagang gustong i-improve ang isang siyudad, 'di ba? Gustong talagang ibigay yung kwalidad at safety na serbisyo sa mga Pilipino at yan ang Davao City. Di kayo makarelate, mga buhaya. Hindi kayo makarelate, no?
Kasi nga, mga korap Lisa Araneta Marcos at Martin Romualdez pinatakas na pa Amerika si Saldico. Nako, eto naman pala lumabas din ng may totoong plano sa pag-alis ni Congressman Saldico. Malupit. Malupit kang bata ka. So yan mga kababayan, pasadahan po muna natin itong balitang ito. Kapapasok lang. Senator Chis Escudero mga kababayan, nako po. Babawasan po ng 250.8 billion ang proposed budget ng DPWH sa flood control projects at ilalagay daw sa edukasyon, kalusugan at produksyon ng pagkain. Ayan mga kababayan, ang pagbabawas, sabi po ni Escudero, ang pagbabawas ng pondo sa DPWH ay pagbabawas din ng posibilidad ng korupsyon. Haba, ano po sa palagay nyo? Bakit konti lang? Bakit hindi na lang totally? Diba? Bakit hindi na lang totally? Kaltasin na yung flood control budget na yan. Diba? At ilagay na lang or wag nang mag-budget para makatipid-tipid naman muna yung ating bansa. Hindi ba pwede yan? Yung mga kinakaltas nila ay wag na munang ipagamit. Diba? At isave na lang muna. Dahil marami pong bayarin ng Pilipinas mga kabayan, balita nga natin, diba? Ang laki-laki ng utang ng Pilipinas at hindi na po nakakabayad ng mga interes ang Pilipinas. Tapos dito sa budget na to, ang lalakas ng loob ninyong mag-insert at kurapin lang, hindi na nga tayo nakakabayad ng ating utang. Nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Payag po ba kayo? Nakaltasan ng 258? Teka lang let us be sure. 250.8 billion ang DPWH sa flood control projects niya. Yan mga kabayan, i-comment nyo na lang po ang inyong opinion. At don't forget to like the video. Maraming salamat po.